Magkakasama at salo-salo ang pamilya. Ganito marahil ang madalas na tagpo sa bawat pamilyang Pilipino tuwing sasapit ang Pasko. Subalit, sa katulad ni John Daryl na nasa ibang bansa ang ina at dalawa nitong kapatid bilang mga OFW, hindi ito ang kanilang magiging tagpo sa pagsapit ng Pasko. Ako ay 2 taong gulang pa lamang nung ang aking ina ay pumunta ng ibang bansa upang magtrabaho. Kwento niya, mahigit 1 dekada ng OFW ang kanyang ina sa bansang UAE. At sa kagustuhan din anya na kumita ng mas magandang sahod, sumunod sa kanilang ina ang 2 niyang nakakatandang kapatid upang maging OFW. Gustuhin man ni John Daryl na umuwi ang kanyang pamilya ngayong darating na Pasko, hindi ito maaari dahil kakauwi pa lamang ng mga ito noong nakaraang taon. Namimiss ko sa aking ina yung simpleng pagluluto niya sa akin balang umaga noong ako'y bata ko. Yung pagbili niya sa akin ng mga laruan na gusto ko nung bata pa ako. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mayroong 2.16 million overseas Filipino workers o OFW noong 2023, mas mataas kumpara sa 1.96 million noong 2022. Kabilang narito ang pamilya ni John Daryl na patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Para sa akin, una ako'y nalulungkot. Pero naiisip ko rin na kaya hindi muna sila makakauwi dahil kailangan nila magtrabaho para kami ay mapag-aral at magkaroon kami ng magandang buhay. Binigyang alaala rin ni John Daryl ang kanyang magandang karanasan noong buo pa ang kanyang pamilya at sama-samang nagsasalo-salo tuwing sasapit ang Pasko. Nung huling Pasko, yung sigurong pagkain namin sa hapagkainan na buo kaming pamilya at masaya. Siyempre para sa akin dito dahil mas gusto ko sila makasama kahit hindi maganda ang aming celebration at hindi gaano karami ang aming ihanda, basta buo kaming pamilya at magkakasama. Marami sa mga kababayan nating OFW ang hindi makakauwi sa kanilang mga pamilya para ipagdiwang ang Pasko. Gayunpaman, tulad ni John Daryl, naniniwala ito na kahit ganito man ang sitwasyon, may dahilan pa rin para ipagdiwang at maramdaman ang totoong diwa ng Pasko. Sa ngalan ng katotohanan at malayang pamamahayag, ako si Mark Musli, nag-uulat para sa The